Magkano ang aming kinikita pag namimitas kami ng mandarin? So ito po ang ating pipitasin. Very fresh po. Ang tanong po, okay lang po ba kumain while namimitas? Definitely yes, unlimited po kayo. Pwede po kayo kumain ng mandarin kahit ilang piraso po. Ang mandarin, pag hina-harvest po namin ay gumagamit po kami ng clippers or parang gunting. Hindi po kagaya ng apples, pag pinipitas po namin ito ay snapping lang po talaga. Hindi po kailangan ng clippers. Harvesting mandarin is during winter season. So malamig siya because we start early in the morning. Good morning guys! So ayan guys, mamimitas po tayo this morning. Sa makikita niyo po, marami pong tractor. So ito po yung mga tractor na dinadrive namin pag namimitas po kami. Marami po dahil marami din po tagapitas. Bawat tagapitas ay may sarili pong tractor. Oh my goodness. Ayan, ganito po kami magsimula early in the morning. Balik po tayo, magkano po ang aming kinikita weekly pag namimitas kami ng mandarin. Ito po ang aking payslip. Nare-receive mo ito every week sa inyong email. Makikita nyo po dyan yung quantity, ibig sabihin kung ilan ang napitas ko at yung rate kung magkano po ang binabayad nila sa amin per kahon. Magkaiba-iba po yung price dahil magkaiba-iba yung variety. My gross earning is $2,232. Nakuha na po yung tax. In Philippines money is 84,000 in a week. Sa isang tao lang po ito guys, and of course palagi po kayo nakaka-receive ng super para sa inyong retirement. Every time what you earn is 10% ang ibibigay nilang super sa inyo. Every week ay hindi magkapariho ang inyong income. Kagaya po nito, nag-down po ako to 70,000 in a week. At may mga weeks din po ako, ang kinikita ko ay 60,000 in a week. So ito po yung sinasabi ko na hindi po stable ang inyong income pag fruit picker po kayo. Pero hindi po siya madali. Hindi po madali mamitas ng mandarin. Harvesting mandarin ay napakabigat po siya because it's juicy. The more it's juicy, the more po mabigat yung prutas. May mga tao po na hindi po nila makayanan sa sobrang bigat ng prutas. Nagkaka-back injury po sila. May mga kilala po akong tao as in hindi na sila makapagpitas ulit ng mandarin. Makapagpitas man sila, maybe cherry, blueberries, yung hindi po mabigat na prutas. I'm just being realistic based on my experience. Hindi naman po kasi malaki ang kita, madali po siyang gawin. Mahirap po. It takes years and years of practice bago po kayo mabilis mamitas. Usually po, pagbaguhan po kayo, napaka-slow mo talaga mamitas. Hindi po kayo kikita ng malaki for your first day. Kailangan nyo po talaga mag-practice and practice until you get used to it. Especially po itong mandarin dahil gumagamit po kami ng clippers, parang ginugunting mo siya pag hina-harvest mo siya. I remember my first season harvesting mandarin, napaka-slow ko po siya. Parang masasabi ko, oh my God, yung earning ko, it's not worth it. Ang sekreto lang po talaga ay don't give up until makuha mo po yung techniques kung paano po mabilis mamitas. And also sa paggamit ng ladder, napaka-delikado po siya. Sometimes kasi yung ground dito sa farm ay hindi po siya level. So you have to make sure na tama po ang pagkalagay mo sa ladder. Usually po, meron naman po mga induction. Tuturuan po kayo kung paano po ilagay properly yung ladder. May mga aksidente din po sa farm na mga kilala ko, nahuhulog po sila sa ladder. Usually po, yung ladder po talaga sa farm ay napakalaki, napakataas. Itong ladder ko po na nakikita nyo, binili po talaga namin yan dahil napakasolid and also parang meron siyang platform sa itaas. I'm more confident pag nasa itaas po ako. Balik po tayo yung mga aksidente dito sa farm, yung mga nahuhulog po sa ladder. As in, napaka-bad injury po talaga kasi yung ladder nila dito sa farm ay napakataas. As in, nakita ko po talaga si Manong, nahulog siya galing sa itaas ng ladder. It was bad accident. Awang-awa po ako
ako sa kanya when it's happened. Hopefully, okay na po siya dahil matagal na po siya hindi nakapitas dahil sa kanyang injury. So, yan po ang mga reality being a fruit picker. Meron kang chance, baka mahulog ka sa ladder. So, you have to be careful. Syempre, nasa outside po kayo. Nature na nature po talaga. So, either makakita po kayo ng spider, snake, and sometimes yung base, inaatake po ako. Napakasakit talaga yung neck ko that day. Buong hapon magtrabaho, sobra-sobra nakakapagod po talaga. Mararamdaman mo talaga parang ang likod mo napakabigat. May mga taong nagtatanong bakit fruit picker ang napili niyong trabaho. Napaka-simpleng sagot lang po siya. Unang-una po, bakit gusto ko po ang trabahong bilang fruit picker? Number 1 po, wala po kayong boss na palaging sasabihin kung ano ang dapat mong gawin. Magkamali ka lang, papagalitan ka. Yung mga ganun guys, nakaka-stress. Pag fruit picking po kayo, wala po kayong boss na palaging tinitingnan yung trabaho nyo. Kayo po yung boss. Kayo ang mag-decide what time kayo mag-start, what time kayong matapos. So parang ang trabaho na ito, stress-free po siya. At yung kinikita nyo ay nakaka-motivated po talaga siya everyday. Kasi the more you pick is the more you earn. The more you work hard, the more po malaki ang inyong kikitain. May mga araw din po na mahirap mamitas dahil nakadepende po sa prutas kung gaano karami ang bunga sa mga puno. So the more madami yung bunga, the more na madami ang inyong mapipitas. Ito po yung pang-apat. Ito po yung pang-5. So, meron pa po ditong empty kahon na pupunuin pa lang namin. So, keep going lang. Malaki talaga ang kikitain mo dito sa Australia bilang tagapitas basta't sipag at tiyaga ka lang. Bawat kahon na pinupuno namin, binabayaran kami 2,600 pataas to 3,500 pesos. At bawat kahon ang timbang ay more than 300 kilos bago mo siya mapuno. Hindi lang po kami ang tagapitas dito sa farm. Malaki po ang farm. Bawat tagapitas ay may sariling row. Sa makikita nyo po, marami ding pong kahon. So sila din po ay mga tagapitas dito sa farm. Bawat row ay mahaba po siya. So from the start at the end, kailangan po talaga namin pong tapusin pagpitas. So guys, madali lang naman po mag-drive ng tractor. Nung when I first arrived here, hindi ko alam mag-drive to. Pero yes, lagay lang po natin yung paa natin sa clutch. Turn on the key. And slowly na po to. And that's all for today's video. Maraming salamat sa inyong panunood. Mabuhay!